Ayan, punta tayo sa DTI website. Piliin nyo yung may logo ng DTI. Ayan. Tapos, scroll down lang natin. Makikita natin yung apply for a business name. And then, close lang natin tong pop-up. Ayan. So, as you can see, meron siyang register now. Click natin yan. So, ito na yung makikita mo. Terms and conditions. Basahin nyo yan. And tapos, you click I agree. So, ito na yung makita mo. Ayan. Fill upan nyo yan. Are you a stateless person? No. Are you a refugee person? No. And then yung citizenship. So, kunyari, Philippines, Filipino. Yung first name. Kunyari, Maria. And then, middle name. If wala kayong middle name, okay lang. Just tick the box, guys. And then, yung last name, kunyari, ito yung last name natin. And then, suffix is, meron kayong kadugtong sa iyong pangalan. And then, yung date of birth. So, kunyari, yung date of birth natin, ayan siya. And then, yung civil status. And then, yung gender natin. So, yung email address, guys, ilagay nyo yung active email address nyo kasi dyan sila mag-send ng verification code. So, kunyari sa akin, ito yung email. Ayan. So, let's click next button. Ayan. Magsisend si DTI ng verification code sa iyong email. I-check nyo sa spam, guys. Kasi, I don't know, yung sa akin, dun din sila nagsisend. So, right now, I'm checking the verification code. No, mali. But, bigot. No, G-N E-I-C. So, it should, there must be something. And, I think this one is 0. In 0, 1, J, 8, P. Ayan siya. Verified na siya, guys. Ayan, itong business scope, guys, ano to siya? Territorial scope, kung saan by geographical area siya, kung saan pwede ka magbenta. So, example, yung scope mo ng online shop is national. So, click mo national, regional lang. City, municipality. Within the city lang, i-click mo yung city. Tapos, if barangay lang, i-click mo yung barangay. So, ang kagandahan nito, guys, kung national yung pipiliin nyo, yung business name registered nyo is sa inyo lang talaga. Wala nang ibang makakagamit doon. Pero kung regional lang, so, pwede siya gamitin sa iba. Kasi, within the region lang no? So, sa ibang region, pwede siya magagamit. Same sa city, municipality, and barangay. Kasi, for example, if barangay lang, so yung scope, yung online area mo is, lang talaga, within the barangay. So, that's the thing, no? So, kunyari lang, yung natin, pagbibintahan is within the city. Click natin yung city. Tapos dito, disclaimer lang, no? Yung business name natin na gusto is hindi lagi masusunod sa DTI kasi meron silang sinusunod na format. So, kunyari, dominant name, Juan, descriptor, sari-sari store. So, business name, Juan Sari-Sari Store. Or, magbibigay sila ng suggestion kung ano yung pwede mong gamitin na business name. So, dito, click natin yung region. Since ako, kunyari, region 10,
Region at 10, Northern Mindanao. Ayan. Click natin yung Cagayan de Oro City. Ayan. So, kunyari, yung dominant name natin is Maria. Ayan, yung business name descriptor natin is, tailoring shop. Maria, lagyan natin Maria Tailoring Shop. So, mag-grade out yan. I mean, hindi ka pwede mag-proceed. So, need natin siyang i-validate. So, check natin. Ayan. So, antayin natin na ma-validate siya. Kasi hindi siya mag-go through if hindi siya accepted. Buti na lang yung sa akin, guys. Madali lang siyang naipasok sa DTI. Hindi katulad nito, guys. So, parang ang hirap. Siguro marami ng kaparehas na business name yung Maria Tailoring Shop. Ayan, wala siya ata. Ganyan yung result niya. Ayan. So, kunyari lang, guys, no, na na siya, na accepted na siya doon. So, ini-next mo lang. After nitong process nito, guys, is siya, mag-send siya sa'yo ng, magbibigay siya ng options for you to pay. Either sa office ng DTI or pwede ka mag-pay via online sa GCash. So, yung babayaran mo is for example, City Municipality, 500 pesos plus the documentary tax which is 30. So, 530 pesos yun. So, after mong mabayaran, they will give you a soft copy of your business certificate. So, yung business certificate mo, guys, is ganito siya. Pakita ko sa inyo. Asa na ba yan? Hanapin ko lang. Ito ata. Oh, ayan. Ayan sa akin, guys. Ayan. Mabilis lang naman sila, guys. Like matatapos mo lang siya ng mga 5 to 10 minutes. Basta lang, matik approve yung business name mo. Ganyan siya. So, ganyan yung akin, guys. So, balik tayo. And also, friendly reminder lang, no, na once ma-register na yung DTI, ma-register na yung business nyo sa DTI, dapat, pagkakaalam ko, within 30 days lang siya. Dapat i-register nyo na sa BIR. Otherwise, mapipinaltihan kayo. So, ayan yung pagkakaalam ko. Kaya ako, dali-dali kong ni-register yung business ko sa sa BIR. So, ayan lang, guys, napakadali lang mag-register. Visit nyo lang yung DTI website, tapos makikita nyo doon, apply for a business name. Tapos, lang siya, napaka-user friendly niya. Babasahin nyo lang yung kung ano yung kailangan. So, sana meron kayong natutunan sa video ito. At kung nagustuhan nyo ang mga video ko, kindly hit the notification bell para updated ka sa susunod na videos.